There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Nagmamasid ang isang Chinese warship sa ikinasang joint exercise ng Pilipinas, Amerika at Japan sa dagat na nasa loob ng Exclusive Economic Zone. Pero hindi natinag ang mga barkong pandigma ng tatlong bansa at magkakasabay pang nagpatrolya. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi gaya ng ginagawa ng mga barko ng China sa mga barko ng Coast Guard at BFAR sa Baho de Masinloc kamakailan, nagmasid lang at hindi na lumapit ang Chinese warship na ito habang nagsasanay ang Philippine, US at Japanese Navy sa Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA malapit din sa Baho de Masinloc. Nanatili ito sa layong 8 nautical miles pero nasa loob pa rin ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We were able to detect the presence of a Chinese frigate and we were able to challenge them. There was a time around mid-noon, they actually attempted to maneuver closely, but again we challenged them and we asked of their intent and then they altered their course. Ipinadala ng Pilipinas sa aktibidad ang frigate na BRP Jose Rizal habang ang guided missile destroyer na USS Shoup ang ipinadala ng US. Idineploy naman ng Japan ang frigate na JS Noshiro. Mula sa BRP Jose Rizal, pinalipad ang Augusta Westland helicopter ng Philippine Navy para magsagawa ng aerial reconnaissance. Umikot din sa himpapawid ang isang P-8 Poseidon aircraft ng US na ilang beses lumipad sa Baho de Masinloc ngayong linggo. I think it shows a strong message of our allyship with the Philippines and the Japanese, and that we are strong allies and we support each other. Kasamang pinagsanayan sa pangatlong MMCA ng taon ang palitan ng mga tauhan gamit ang rubber boat ng US Navy. Ilang crew ng USS Shoup na may dugong Pinoy, ikinagulat na may modern warship ng Pilipinas na may surface-to-air missiles, mga torpedo, radar at kakayahang makapag-detect at labanan ang mga barko, eroplano at submarines. Maganda. It's good that nakita ko yung Navy dito. Nagulat, yeah. Bilang pagtatapos ng MMCA ay nag-maritime patrol ang mga barko ng tatlong bansa habang nakamasid pa rin ang isang Chinese warship. Sama-samang naglalayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, ng Estados Unidos at ng Japan sa loob ng sarili nating EEZ. Hindi lamang para magsanay kundi para ipakita na rin sa buong mundo na nagkakaisa ang mga kaalyadong bansa para itaguyod ang freedom of navigation at kapayapaan sa karagatan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Nakatulog umano kaya nakasagi ng motorsiklo ang nagmamaneho ng isang pickup truck na viral na online. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang driver sa nangyaring insidente. Panoorin po ang tagpo sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office o LTO ang videong ito na kanilang nakuha mula sa Facebook account ng isang Yamato Kenji. Kita sa video na mabagal ang andar ng pickup truck na ito sa Visayas Avenue, Quezon City. Bakit ayaw na? Sinaliwan man ng musika, dinig pa rin ang takot sa boses ng mga nasa video. Sa caption ng uploader ng video, nakatulog daw ang driver ng sasakyan. May nilagay na bato sa daraanan ng pickup truck para mahinto ang sasakyan, pero hindi rin ito umubra. Binubusinahan din siya para gisingin, pero tila mahimbing ang tulog niya. Kuya, basagin mo na lang kaya yung salamin! Basagin mo! Naalimpungatan din kalaunan ng driver, pero hindi narinig sa video ang sinabi nito sa isa sa mga rider na kumalampag sa kanya. Nagresulta ang insidente sa damage to property dahil nasagi ng pickup truck ang isang motorsiklo. Nakita ng Land Transportation Office ang viral na video at iniimbestigahan na ito. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, mapanganib ang nangyari. Kaya nais ng LTO na malaman kung nakatulog ba talaga ang driver ng pickup truck at kung oo, kung meron bang dahilang medikal.
Napadala na ng show cause order ang nakarehistrong may-ari ng pickup truck pero hindi pa malinaw kung siya ang nagmamaneho ng makuna ng video. Pinahaharap ang may-ari ng pickup truck sa LTO sa April 4 at pinagpapaliwanag. Sa kasalukuyan, nakaalarma na ang plaka ng pickup truck. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Nakatutok, 24 oras. Magkahiwalay na inaresto sa Zambales at Palawan ang dalawang wanted sa umuring panggagahasa sa mga menor de edad. Ang isa sa mga suspect, anak pa mismo ang biniktima. Nakatutok si Marisol Abduraman. Inaresto ng CIDG ang lalaki ito sa Palawan na wanted sa panggagahasa at pang-aabuso sa dalawang menor de edad. Ang suspect, isa raw mangingisda at kapitbahay ng mga biktimang edad 8 at 12 taon. Inimbitahan niya yung dalawang bata na to, dinala sa isang liblib na lugar. May trust sa mga bata rito. Kilala ng pamilya. Ang panggagahasa, paulit-ulit na nangyari noong Mayo at Hunyo ng nakarang taon ayon sa reklamo. Kaya umabot sa 19 counts ng rape at sexual abuse ang isinampa laban sa suspect. Tinakot niya nga yung mga bata na huwag mo sumbong. Hinuli rin ang isang wanted din sa rape sa Zambales. Ang krimen nangyari noong 2018 ayon sa CIDG at ang biktima ang 9 na taong gulang na anak mismo ng suspect. Ang nanay nito ang tumulong sa bata na makapag-complain laban sa tatay niya. Nakakulong na ang mga suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Tiniyak ng International Criminal Court na magiging patas ito sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga protesta. Kahit nga ang pamemeke ng impormasyon tungkol sa mga hukom dito, hindi nila makaaapekto sa kanilang desisyon. Ang eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa pagtutok ni Mariz Umali. Mula nang dumating sa International Criminal Court Detention Cell sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong March 12, karaniwang tanawin na ang mga ganitong pagtitipon. Mga taga-suportang hinihiling na maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. At yung mga nananawagang panagutin si Duterte para sa extrajudicial killings umano sa ilalim ng kampanya kontra droga. Ang sabi ng tagapagsalita ng ICC, we do not consider that this should be something that would be kind of distracting our focus from what we have to do, which is our core tasks and core responsibility towards the victims and toward the international community, which is to apply the law in an objective and impartial way. Alam din daw ng ICC ang nangyayari sa social media kung saan pinepeke ang impormasyon at minsan ginagawang katatawanan pa ang mga ICC judges. And we trust that in the social media there will always be some passionate and heated individuals, and we understand that there is also good people that will be actually trying to show the objective nature of things. I think the main and important thing is that we are all focused on only one thing, which is delivering justice in the best conditions for the victims and to ensure that truth is revealed about the guilt or innocence of any person who is accused. Pero sabi ni Dr. Fadi El Abdallah, hindi raw makakaapekto ang mga ganito sa pagpapasya ng ICC sa kaso ni Duterte. We have to understand that the judges can only decide based on what is presented before them, either by the prosecution or by the victim's lawyers or by the defense lawyers. So they are not taking into account any other elements that are not in the files before them. So this type of actions is showing support to certain suspects, but it's not part of the filings before the judges. It's not presented to them, so it doesn't have an impact on the proceedings. Ang hiling ni Abdallah, pagkatiwalaan ng publiko ang proseso ng ICC. We have to respect the process. It's not about being passionate. It's about being objective and impartial and applying the law and checking the evidence thoroughly and ensuring that the rights of the defense are respected and that the rights of the victims are respected. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
Muling siniguro ng Amerika ang suporta sa Pilipinas sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap dahil nga sa China. Magpapadala rin ang Amerika ng mga dagdag na gamit na may advanced capabilities para sa pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Abril. Nakatutok si JP Soriano. Sa pagharap ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, tinukoy niya ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Inulit ni Hegseth ang pangako ng Amerika na suporta sa kinakaharap na pagsubok ng Pilipinas sa China. Peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation, whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa suporta ng Amerika. Thank you, Mr. Secretary. Well, being a friend of the United States is something that is inherent with most Filipinos, considering the relationship that we have had over 100 years. In various forums, and you are our only treaty partner, and have and continue to be the supporter for peace in this part of the world. Bilang bahagi ng pagpigil sa mga banta sa rehiyon, sinabi ni Hegseth na magpapadala ang Amerika ng karagdagang advanced capabilities sa Pilipinas. Inanunsyo ito ni Hegseth pagkatapos ng kanyang pulong kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Camp Aguinaldo. First, we agreed that the United States will deploy additional advanced capabilities to the Philippines. This includes using the Nemesis anti-ship missile system and highly capable unmanned surface vehicles in Exercise Balikatan this April. These systems will enable U.S. forces and the armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. Ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang anti-ship missile system na ginagamit mula sa kalupaan. The deployment of the Nemesis and other unmanned surface vehicles will hasten the introduction of these technologies into the vista of the Philippine Armed Forces and will train our troops to train for higher technological capabilities that we need for effective deterrence in the future. Ang pagsisiguro ni Hegseth, di raw iiwan ng Amerika ang Pilipinas sa mga ipinaglalaban nito sa West Philippine Sea laban sa China, at umpisa pa lang daw ito ng mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa. I can assure you, and I can assure all those watching, this is just the beginning of what will continue to be an incredibly fruitful alliance. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of Communist China's aggression in the region. Nauna nang inalmahan ng Foreign Ministry ng China ang defense cooperation ng Amerika at Pilipinas. Mensahe nito sa Pilipinas, tigilan na daw ang pagsisilbing mouthpiece o tagasalita ng ibang bansa, pati ang mga paggawa daw ng gimmick para sa personal na political agenda. Sinagot ito ni Teodoro at Hegseth. We don't practice propaganda in this country. We practice free speech and democracy. So the Philippines is not a mouthpiece, unlike they themselves, who are mouthpieces of Xi Jinping thought. President Trump has made it clear we don't seek war. We don't seek to nation build. We don't seek to use chess pieces and move them around the board. All we seek is peace. All we seek is freedom and cooperation and mutual benefit. And we find that in friends like our friends in the Philippines. Sa pagbalik sa Amerika ni U.S. Defense Secretary Hegseth, bitbit daw niya ang mahalagang impormasyong nakuha niya mula sa AFP at kay Secretary Teodoro. Mga impormasyong sasabihin daw niya kay U.S. President Donald Trump na nangakong mas lalo pang pagtitibayin ang relasyon ng Amerika at Pilipinas ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.